Magandang araw sa inyo lahat. So it's a vlog day. By the way, ako si Marlon. So nandito tayo sa Urban Decom Ortigas. Yan. And papasok tayo sa napakalaking condo. Saan dami rito eh. Condominium to eh. So yun, napakalaki nito. This is a 13 hectares. And 1.3 yung amenities area natin. So papasok pa lang tayo dito sa Urban Decom Ortigas. Yan. Actually, itong property na to is nag-start to mga 2019. Yan, mga ganyan yan, before pandemic. So kung mapapansin nyo is halos bago pa yung yung mga unit natin. Yan. And ito is yung mga pumapasok dito, umiikot na mga service is e-bike. E-bike siya. 타고. Medyo makulimlim lang dahil katatapos ng umambon. Hindi naman siya umulan, ambon lang. Yan. Mabilis din ang paggawa kasi nga precast technology ang technology na ginagamit dito. And pag sinabing precast, para siyang Lego na binubuo-buo. Ano na siya, kumaga buo na ng idinidikit. Hindi siya yung parang hollow block na paisa-isa ang kabit. Dito hindi, para siyang kabit na siya ng, halimbawa ang ikinakabit is wall. Yan, paisa-isa siya. Ito kasi pag hollow block, pinapatong-patong yun pa isa-isa. Dito hindi. Yan. Malapit na rin matapos to. Actually tapos na nga halos kasi okay na yung pintura niya Yan. Ganyan siya kabilis. And dito ito yung yung 1.3 hectares na amenities area. Marami siyang puno. Dati nung medyo bago-bago pa to, ang sabi ko rito magiging man-made forest to man-made. Oo, kasi malaki-laki rin naman yung yung land area na yan kasi palibot yan paikot. Siyang parang nasa gitna siya. Yan. Tinataniman talaga nila ng mga bulaklak para na-maintain yung kagandahan. Medyo kakatapos lang ng ulan kaya walang masyadong mga tao. Pero yung mga tao rito, nag-start silang lumabas mga 4 PM onwards hanggang gabi yan. Yan, medyo basa pa yung court. Pero pag natuyo yan, maglalabasan na yung mga tao dyan. So magde-daily update na rin tayo if ever na maging goods na, diba? Pilitin natin na araw-araw tayo makapag-vlog
para at the same time maka-update tayo dito sa project natin. So if ever na may mga nagiging interesado dito sa project natin, nasa description lang yung information kung paano nyo ako makokontak. Yan siya. Actually napakaganda nitong project na to. Marami nagtatanong kung magkano yung presyo, and sabihan ko na para medyo at least may idea tayo kung magkakano. And kung ipapasok sa Pag-ibig, nasa 19,000 lang siya in 30 years to pay. Basta papasok dun sa edad, kasi may mga edad yan eh. Kung mas bata ka na kumuha ka at qualified ka kumuha ng unit, mas ano siya, mas makakakuha ka ng long terms, mga 30 years kasi ang maximum ng Pag-ibig eh. So nandito tayo sa amenities area, and kung napapansin nyo, ayan, lagoon yan, hindi po swimming pool yan. So laging ganun ang nagiging tanong, bakit instead na swimming pool ang ilagay, lagoon ang nilagay. So ang lagoon kasi is designed for ano siya, for preventive pagdating sa flood control kasi ang lagoon eh. So if ever na lumakas yung ulan, yan, siya ay nagiging catch basin. And may tumawag kasi, so kinausap natin. At the same time, in-introduce natin yung project, medyo nag-inquire siya regarding sa atin. Actually, ito yung tanong niya. Siyempre, ang unang tinatanong dyan, kung magkano yung project, yan, details ang lagi tinatanong, magkakano yung presyuhan. Now, regarding sa mga presyuhan naman, ang atin ang pinaka affordable eh, sa atin ang pinaka abot kayang presyo eh. Yun ang kagandahan ng project natin, 'di ba? Hindi siya katulad ng iba na mahal talaga, 'di ba? Kasi yun eh. Actually, may mga nagtatanong bakit mahal yung condo dito sa Metro Manila kumpara dun sa iba. May mga property kasi na sinasabi nilang mura, pero kung titingnan mo, kailangan mo lang talagang mamili ano ba yung mahalaga sa iyo eh. So may mga mura, may mga kailangan natin pero malalayo, katulad ng Rizal. Ang pinakamalapit kasi rito, province, Rizal eh. Yan. Pero yung Cavite, yan, may mga malalayo kasi. So kailangan mo siyang mamili na ano bang mas malaga sa'yo, yung oras ba o yung pera. Ganun siya. So makakakuha ka talaga ng mura pero malalayo na. Dito naman sa atin, reasonable naman yung price. Actually, ang nagpe-presyo naman yun, hindi naman tayo nagpe-presyo nun. Ang nagpe-presyo is, siyempre may interest yan eh. Hinuhulugan mo siya eh. Hinuhulugan mo siya ng monthly. So tataas yun, depende dun sa interest na ibinigay sa'yo ng financing. Yun ang man ay hindi natin nakontrolado. Kasi ang nangyari dyan, bibili ng property, tapos halimbawa ako yung kliyente, bibili ako, hindi ko kaya yung bayaran ng buo, idadaan sa financing. So yung financing, bibili yung property on behalf dun sa may-ari. So yung may-ari, babayaran yung financing. Kaya lang, siyempre, since na matagal yung pera na ipinambayad, tutubuan. Magkakaroon siya ng interest. Dun nagkakaroon ng medyo, kaya marami nagtatanong bakit tumataas. Kasi nga may interest na hinuhulugan, may added amount. So per annum naman siya. So sa Pag-ibig is 6.25% per annum. So tumataas yan. 'Di ba? Ano yan eh? Hindi naman tumataas. I mean, paano ba? Tumataas siya in the sense na mahaba nga kasi yung binabayaran mong oras eh. Unless kung may pera ka, mabayaran mo, mas makakatipid ka. Ganun siya. At the same time, yung project natin is nasa Metro Manila siya, nasa Pasig siya. So mamimili kami, may kakilala nga ako, ang
Ang bahay niya sa bandang Binangonan. Eto na, edi Binangonan. Yung Binangonan kasi hindi mo pwedeng ilipat yung nandun sa Binangonan or nandito sa Pasig ililipat pa sa Binangonan. Hindi mo siya maililipat. Siyempre, may mga services na nandito sa Metro Manila na mahirap kunin doon sa province, 'di ba? So, mas mura nga doon. Kaya lang ang layo naman, 'di ba? Bumabiyahe siya 3 to 4 hours. Kasi kargado pa ng traffic 'yun. Yun, gas mo pa lang, o magkano na yung kinukonsume mo, mas malayo, mas mapapamahal ka. Hindi rin siya advisable. So kung halimbawa ganun ang nasa isip mo, better to decide, better to think kung ano bang mas mahalaga sa'yo, yung oras mo o yung pera, diba? Kasi yung oras hindi na naibabalik yun eh. Instead na makauwi ka kagad dahil malapit ka nga dun sa property mo, di ka makauwi dahil ang layo eh, probinsya eh. Ang Binangonan kasi, kung walang traffic kaya ng isang oras, 1 to 2 hours, 1 and a half, yan Binangonan. Depende depende rin sa takbo. Pero kung may traffic ay naku, good luck sa'yo, 2 to 3 hours, di ba? Dito pa lang talagang medyo malayo-layo na yung lalakbay mong di ba? Yung pasensya mo dapat mahaba rin kasi nga siya matagal-tagal mo siyang babiyahiin dahil nga traffic. Yun ang mas malayo. So yun ang naging concern. Tapos nagtanong din siya, actually ko to kasama ko sa work ko dati sa call center. Nagtanong din siya regarding sa parking, kasi ang parking, to be honest, diniretso na natin. Ang parking kasi hindi naman 1:1. So sa isang building 800 yung units, tapos yung parking na ino-offer is 100 lang. So paunahan, 'di ba? Paunahan siya kung sinong mauna doon sa 800. Hindi nga siya aabot ng 'di ba? 20% eh. Yun ang mo. Ganun talaga parking, paunahan talaga parking. Mapapamahal ka talaga dun sa renta ng parking. Ang sabi ko naman, hindi naman panghabang buhay na ganun, since na nag-inquire naman siya at makakakuha naman siya, possible na makakuha siya, kasi nga nag-o-open naman yung parking, may o-open na parking na 3,000. Tingnan mo ang ratio 19,000 yung units, tapos yung parking na possible na ilabas nasa lang, nasa 3,000 lang. So talagang agawan. So yung mga huli ng darating, wala nang parking yun, ma'am, unit na lang po yan, wala na po tayong parking. Paano yung kotse? Yun yung natin, kasi nga ganun talaga diba? Actually kung gusto kong sabihin, may mga parking na ino-offer naman dito, may nagpaparenta naman, medyo pricey nga lang siya, hindi nga lang siya yung ganun actually ako per se, wala ka rin naman magagawa dun sa parking slot na yon, kasi hindi nga available. Alam naman maglabas tayo ng kaysa naman, diba? Kaysa naman sabihin natin na ganito ganyan, wala naman talaga. So dinediretso natin yung mga kliyente, which is yun maganda. So whatever happens, dahil dun sa consideration na yun, at least naging honest tayo dun sa mga kliyente natin. Ayun naman yung pinakamalaga dun sa trabaho natin. Kung naniwala siya, much better, diba? Walang problema, mas maganda. Pero kung napag-decide siya na regarding sa parking, ganun talaga. So better luck next time. Masasabi natin, diba? So paano ba? Yung both words kasi, siya may pera talaga siyang meron talaga siyang, alam mo yon, yung parang pag i-enjoy mo lahat yung mga bagay-bagay niya, may financial financial equivalent, monetary equivalent, diba? So kung gusto natin ng parking, maghihintay pa tayo,
pwede naman tayo maghintay. Pero kung lipat na lipat or gusto nang makalipat, eh wala eh. Yun ang available lang natin, units lang, 2 bedroom lang. 2 bedroom pa lang, 'di ba? So waiting for tayo na may mag-open pa ulit ng bagong unit. So sabi ko nga, kagandahan naman dito once na actually ako paniwala ako kasi once na nakabili ka ng unit ng condo, hindi ka naman mag-iisip lang ng ganun lang eh, na isang beses lang eh. 'Di ba? Yun lang, hindi naman isang beses lang yun eh. Actually, may mga unit owner na multiple lang units, 'di ba? Kasi nga in the long run siya eh, magiging investment pa siya, pwede mo siyang paupahan eh, 'di ba? So yun ang kagandahan doon. So yun, ito namang Urban Deca, kaya ako naman nagustuhan to dahil una sa lahat, ito yung pinaka-affordable. Kahit lumibot ka ng Metro Manila, walang 19,000. Walang 19,000 na units at pwedeng ipadaan sa Pag-ibig. Walang condo dito sa Metro Manila na nag-o-offer ng ganun ka-affordable. Diba? Kasi ayokong sabihin na mura eh, kasi sinabi mo mura, baka isipin na na tinipid yung materials. No, hindi tinipid. Over nga tayo eh. Sinasabi nga natin, over delivered eh. Napakaganda ng mga unit natin. Sa tibay lang eh. Wala kang masasabi dito. At hindi po ito binabaha. Kasi baka meron nga ako nakakita, ganda-ganda ng unit, binabaha naman. Bulacan. May nakakita ako, sumisigaw, nagpapasak lolo kasi nga yung unit na nabili nila or yung property na nabili nila binaha. So yun ang kailangan mong isipin din. Dati hindi naman binabaha eh, ngayon binabaha na. Ngayon kung babahain to, eh lubog na po ang Metro Manila. Diba? Ayun ang natin, ang pinaka joke time natin kasi nga siyempre ang unit starting ng second floor na eh. Yung first floor po kasi natin, parking slot po yan. So yun, basta kung depende kasi hindi naman one fits all eh. Yun ang masasabi ko eh. Hindi naman siya gano'n na meron talaga na pagtingin is ay okay na sa akin to, okay sa akin to. May mga ganong tao eh. Meron namang mga tao na may mga talagang kailangan sila na i-consider, which is okay din yun, maganda rin yung ganon, diba? Siyempre isipin paano yung parking, paano yung sasakyan, kung saan ko ipapark. Normal yun, maski ako kung may sasakyan ako eh, isipin ko saan ko ipapark. Eh ganon talaga eh. wala rin akong kumaga, sa akin lang yun eh, diba? And basta kung saan kayo masaya, supporto no. Pero ang atin ito yung goal natin is makatulong tayo sa mga gustong kumuha ng property, diba? Itong property naman natin is naman siya eh, the best to para sa akin. Actually kahit anong sabihin mo na ito maganda to, diba? The best to, diba? The best to para sa akin, diba? Saan ka makakita 19,000 units tapos yung monthly is maging 19,000 pag ipapadaan sa Pag-ibig in 30 years to pay. Napakamura nun wala kang makukuha na ganun ni aso. Kala ko kung na dumaan. So yun, pauulan lang, medyo maganda-ganda na yung panahon kanina kasi makulimlim and paggabi na rin, and gusto natin daily vlog, at least magawa natin to. Ito yung New Year resolution eh. Pero di naman ako niwala doon. Salbahe lang. Pero I mean, diba? Kung may babaguhin ka,
sa buhay mo, ako ang tingin ko kasi yung pagiging inconsistent, maging consistent, ayun ang pinakamagandang gift mo sa sarili mo, diba? Hindi naman ibig sabihin na 2024 to 2025 is kailangan mo pang hintayin na magpalit yung kalendaryo para lang sabihin na magbago ka. No, nasa tao yun eh. Kailangan din na kung kaya namang magbago, diba? Kahit hindi nagpapalit ng panahon or yung taon, okay lang yan, diba? Yan. Napakaganda ng project namin, maniwala kayo, diba? Tingnan mo, ang kulimlim oh. May mga puno-puno, tapos dito relax na relax ka kasi wala ka na makikita ganito sa Metro Manila, diba? Kahit anong gawin mo, ano makikita, hanap ka. Hanap ka, diba? Eh mura na. Ayoko nga sabihin na mura eh, panay ako mura. I mean affordable yung units eh, diba? So, ano pang hinahanap natin, diba? So ito, salamat sa panonood sa akin. Medyo napahaba yung discussion natin, pero sabi ko nga napakaganda dahil yan, nandito tayo, nakaka-relax yung feeling, parang tahimik, parang nasa ibang mundo ka, nasa ibang lugar. Yun ang feeling natin. So kung may gusto mag-inquire, huwag po kayo mahiya, chat lang tayo, PM nyo ako at makokontak nyo pa rin naman po ako, diba? Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Marlon and mabuhay po kayo lahat. See you, bye bye.